Welcome to the fourth episode of the Basic Tub Podcast. So on this ride at sa episode na to, pag-uusapan naman natin ay about cycling. Ito mismong ginagawa ko ngayon. Ito ang pag-uusapan natin. Ayan. Para maayos yung setup ko ngayon. So, what is cycling? No? Actually ako, wala akong kaalam-alam sa community ng cycling before. Even nung pandemic na nagsimula ako magbisikleta ulit. Kasi, yun nga, natuto akong magbisikleta noon dahil tinuruan ako ng kaibigan ko nung bata pa ako. Sa Parañaque pa kami nakatira noon eh. At ayun, um, tinuruan niya ako, although ayaw ng airpods ko noon kasi nagagalit din yung lolo ko eh. Ano ako eh, laking lolo't lola ako eh. So, ayaw nila kasi delikado daw, baka mag-bike-bike ako sa kalsada. Eh, alam niyo naman dito sa Pilipinas, lalo na nung mga 1990s to early 2000s, di naman lahat ng community merong mga park kung saan medyo mas safe, 'di ba? Na magbisikleta o magkumalat-kalat yung mga bata. Ayan. So, pinigilan nila ako magbisikleta. Pero dahil meron tayong mga kaibigan na nagbebisikleta that time, meron akong isang kaibigan doon. Ano ko pangalan niya? Gio eh, naalala ko pa. Si Gio. Tawag namin sa kanya si Kulot. Which is usual name o palayaw na sa mga bata ng mga panahon na yun kapag ano kasi medyo kulit yung book niya eh. And yun din yung tawag sa kanya ng nanay at tatay niya yata nun. Hindi ko alam kung anong istorya, basta yun. So tinuruan niya ako, nagsasalit-salitan kami dun sa bike niya. Parang naalala ko ano yun eh, parang BMX yung bike niya. Eh syempre maliliit pa kami nun. So BMX yung bike niya, tapos yung mga meron pang makukulay na bilog-bilog sa ah rims. Oh, spokes. Yan. Spoke beads ba tawag doon? Sa something ganon. Yun ang pinag-aralan namin. And at that time, tinuruan niya akong magbisikleta. Hindi ko alam kung gaano katagal. Basta, ang naalala ko lang noon, one time, nagiinuman yung mga airpods namin noon. Kasi maliit na community lang kami noon sa Parañaque. So magkakakilala halos lahat. Di nagiinuman sila. Sinundo niya ako sa school, kaka-out ko lang. Tapos siya nakabisikleta. Sabi niya, nagiinuman yung mga airpods natin doon. Makita mo marunong ka mag-bike para bilang ka na ng bike para mag-bike na tayo. Parang ganun yung idea. Hindi yun. Dinala niya yung bag ko. Pagkadala ng bag, bike ka na doon, malapit na. Ikaw na mag-bike. Oh, hindi ako na nag-bike. Dire-diretso ko doon. Sabi ko, oh, marunong na mag-bike pa. Ganyan. Ayun, pinalo ko. Pinalo ko ng airpods ko. Ba't daw ako nag-bike? So, after nun, hindi pa naman doon tumigil yung pero yung interest ko sa bisikleta. Pero at least I have the skills, di ba? Na na ako, marunong na ako mag-bike dahil kay Gio. Shoutout nga pala sa kanya. Kahit di ko na alam kung nasa na siya ngayon. Pero yun yung mga alaala ko nung mga panahon na natuto akong magbisikleta. Siya talaga yung nagturo sa akin. Tapos, sumunod niyan, yung mga pinsan ko, taga Parañaque din, lumipat din sila. So sa ibang parte sila ng Parañaque, tapos nagkaroon sila ng chance na makabili ng lupa doon sa banda sa amin. Nagpatayo ng bahay, di nakalipat sila. Naalala ko, meron silang mountain bike. Yung mountain bike na parang gravel frame ngayon. Yung mga talagang 90s MTB. Ganon, tapos naka ano pa yun, naka rim brake o drum brake. Kulay blue yun eh. Naalala ko, nagsasalit-salitan kami. Ang taas pa ng bike na yun, naalala ko. So, talagang hindi ako nakakaupo para magpedal, nakatayo lang. Salitan kami.
Tapos after nun, fast forward to the present time, siguro mga 5 years or 10 years ago, dito na sa Cavite, yung mga naging kaibigan ko dito, nagkayayaan na magbisikleta, yung mga wala naman kaming bisikleta. Kanya-kanyang diskarte ng hiram. Naalala ko, meron kaming salon dito nun eh. Tapos, yung tagagupit namin sa salon, meron siyang bisikleta. Sabi niya, papahiramin kita para makapag-bike kayo. Yun. Pinahiram niya ako. Tapos, nag-bike kami ng mga tropa na mga nakahiram din. Yung iba, meron na talagang bisikleta. Umakyat kami ng mula dito sa 13 hanggang Amadeo. Diyan kami sa may Manggahan dumaan. Ang ina, hirap na hirap ako eh. Sumemplang pa ako noon, men. Sumemplang pa ako kasi, di ba sa gilid ng kalsada, meron diyang meron diyang parang linya. Sinusundan ko yun. So focus ako. Nung time na naputol yun, nawala yung linya na kulay puti. Parang subconsciously, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi wala na akong susundan eh, parang gano'n. Ayun, nataranta ako. Sumemplang ako, pero hindi naman malala. Tapos, ganun din, MTB din gamit ko nun, tapos merong bar ends. Ayun, good times yun, good times. Up to present time, ayun, nag-bike na ako. Pero after naman ng ngayon, yun nga, sabi ko nga, first love ko talaga sa outdoor activities is yung pag-akyat, tsaka camping. Yun talaga yung parang unang-una kong nakahiligan bago tong cycling. And I still dream of going back. Kaso kailangan kong magkaroon muna ng parang buwelo bago makabalik sa pag-akyat. I'm still trying to get new hiking shoes. Yan. Tsaka maayos na bag. Although meron pa naman, yun nga lang parang kailangan pang bumelo. Kasi pag nagsimula akong umakyat, mas malaking gastos yun. Dahil siyempre, di katulad sa pagbibisikleta, basta meron kang baon, kumpleto yung tools mo, kung sakali masiraan sa daan, pwede ka nang lumarga. Tapos, saktong budget. Sakali mong hindi matapos yung ruta, pwedeng sumakay pa uwi. Yun, ganun lang kadaling cycling. Pero, pagdating sa pag-akyat, kung magdi-DIY ka, gastos mo lahat. Pamasahe balikan, pagkain. Tapos, ngayon, kung mag-DIY ka, yung bayad sa guide per day, babayaran mo yun kahit na mag-isa ka lang. Siyempre, hindi naman papayag yun na, 500 ako, 4 na tao. Eh kung ikaw lang mag-isa, alam nga namang 150 lang. Babayaran mo yung isang buong araw niya, siyempre. Diba? Pero pa yung environmental fee, kung ano-ano pang entrance fee. Diba? So, ayun na nga. Mas practical kung magjo-joiner. And basta ayun, kailangan mas malaking budget kapag aakit ka compared sa cycling. Ayun. So, yun lang. Just my 2 cents about it. And then, sa pagbibisikleta, ang dami kong natutunan actually. Hindi lang siya basta-basta sport o hobby. Talagang meron ka rin parang mga matututunan for self-improvement. Dati, ang mindset ko pag nag-bike ka, basta malakas yung kita mo, kumbaga yun na yung parang pinaka-idea ko ng endurance eh. Malakas ang hita. Ngayon hindi. Sa
panahon na ginugol ko sa pagbibisikleta, nakabuo na ako ng sarili kong bike, hindi na built bike yung gamit ko. So, which is, ibig sabihin nun, lumalalim na yung interest mo sa pagbibisikleta pag ganun nangyari. Kasi parang may interest ka na sa mga parts, kung paano ayusin, paano install. Ayan. Teka lang, ikot tayo dito. Okay. Ayan. So, ibig sabihin na lumalalim na yung ano mo sa interest mo sa pagbibisikleta pag ganun na. And at the same time, natutunan ko na kahit anong bike, pwede mong gamitin. Although, syempre minsan meron tayong mga ego eh. Na parang pagkasama mo mga nakabisikleta na may brand talaga tapos sa'yo, ano, sa simula parang manliliit ka. Pero ikaw lang yun. Doon ko na-realize, ikaw lang yun. Wala talaga siya sa bisikleta. Although, may gains kung naka-carbon ka, naka-ano ka. Hindi eh. Pero ang point kasi doon, kung competitive ka, di mag-carbon ka. Parang yun ang natutunan ko. Depende yan sa discipline na discipline mo sa pagbibisikleta. Ako kasi, ang discipline ko is bike touring. Hindi ako para magmabilis dahil hindi naman ako magkakarera. Pero at the same time, tingin ko mag-upgrade ako ng gamit soon. Pag umakyat na ako, magkakaroon ako ng time or chance para mag-bike packing. Which is, di ba, ang laking menos ko noon kasi pwede kong pagsabayin yung dalawang hobby ko. Pwede akong mag-bike papunta dun sa akitan ko, maghanap lang ako ng pag-stay ng gabi, tapos iwan ko dun yung gamit, tapos akit kinabukasan, baba, sakay ng bus. Di ba? So, ayun. And at the same time, yung mga gamit ko, pwede kong gamitin din pag mag-bike packing ako o bike camping. Which is good. Yan ang aking foreseeable future. Pero yun nga, so maraming klase ng discipline. Bike packing, bike touring, ano pa ba? Pwede kang kumarera, 'di ba? Pwede kang maging pro. Ganyan. Pwede kang mag-trail. Pero syempre, lahat 'yan meron yung kaakibat na gastos. Same lang din kahit sa anong hobbies. Kung gaano ka lumalalim dun sa hobby mo, ganun din lumalalim yung gastos mo kasi mag-iisip ka ng mas better, mas reliable na gamit kapag ka ginagawa mo yung hobby mo. Pero sa akin kasi, one thing I realized, noon naghahabol ako ng mga parts talaga na magaganda. Kumikinang-kinang na mga parts. Kumikinang-kinang meaning, mga talagang mga mamahalin na parts. Gusto ko mag-ipon para makabili noon. Pero at the end of the day, dahil sobrang busy sa trabaho, di ko rin siya magamit. Ako na-realize na kailangan ko lang yung kahit somehow reliable na parts. And then, bawiin ko sa maintenance para hindi masira agad. Ayun, ganun. Ganun ang ano ko. At the same time, natutunan ko rin na sa cycling, or kahit saan naman, pero generally sa cycling, the more expensive yung bike mo, mas maselan yung maintenance. Kasi kung sabihin natin bumili ka ng Colnago, tapos pupunta ka sa bike shop na hindi kumpleto yung tools, there will be certain percentage na masisiraan ka ng gamit, lalo na kung hindi proper tools yung gagamitin para dun sa bike mo. So, ang gagawin mo, pupunta ka syempre dun sa bike shop na kumpleto sa gamit, and ang mangyayari nun, medyo high-end na bike shop yun. And syempre, pag medyo high-end to high-end mismo, o mid-rise to high-rise na bike shop, mas malaki ang gastos. Kasi syempre, expertise nila yung babayaran mo eh. And hindi ka, parang sa akin kasi hindi ako magrereklamo sa ganun kasi expertise nga nila yun eh. Yung gamit pa lang, magkano na yung iginugugol nila doon na gastos.
plus yung knowledge nila about how to properly maintain or fix certain issues ng customers. Siyempre, meron silang karapatan na magbigay ng sarili nilang presyo. May ganun talaga. And di mo po pwedeng sabihin na 5 minutes mo lang yung ginawa eh. Yung 5 minutes na yon is hindi mo binabayaran yung oras. Binabayaran mo is yung expertise nila. Eh paano nga kung isang oras nilang hindi nagawa, hindi naman naayos. So babayaran mo isang oras niya, di ba? So yun ang ano doon. Yun ang pinaka thought ko doon. And apart from that, kailangan matuto kang mag-ayos ng sarili mong bike, lalo na yung mga basic stuff like magtono, mag-bleed ng brakes. Yan. Ako kasi kulang pa yung gamit ko kaya hindi ko makumpleto yung paggagawa. Pero as long as kaya ko naman, tulad ng pag-aayos ng brakes, pag-align ng brakes, pagtono. Yan, sa pagtotono, meron akong kwento dyan. Yung sa pagtotono, dati, chapsuy kasi yung parts ko. Hindi siya isang brand and talagang ang ginagamit ko ay mga budget meal dahil pinilit ko lang tumubo itong gravel bike. Ito kasi nabenta ko na yung MTB ko eh. Naka-MTB ako initially. Ayan, nung nabuo ko yung MTB, masaya ako. In-upgrade, built bike yun. Shoutout nga pala kay Kicks. Si Kicks kasi yung tropa ko na reintroduce sa akin sa pagbabike. Kaya tinulungan niya ako makabili ng una kong bike. Ayun. In-upgrade ko yung built bike ko na yun sa group set na Diore. Sarap, nakakapag long ride ako na Laguna Loop ko pa yun. Pero nung time na yun, umuuso na yung gravel bike. And as someone na nagsimula pa lang sa bisikleta, tsaka parang lumalawak yung interest ko sa pagbibisikleta. Ayun, nabudol ako. gusto kong gusto kong mag gravel bike ka ako. Gusto kong ma-experience mag drop bar. Ayan. Ayun, lumaki yung gastos ko. Ayan. Pero doon ko natutunan na kailangan marunong ka sa mga basic na maintenance at fix. Main reason is tulad nun. Dati kasi, ito yung setup ko, GRX ako na FD, RD, tapos Scenic X ako na GR4 na crankset. Tapos, ang kadena ko KMC. Ang drifters ko ay Sensa Empire Pro. Ang cogs ko ZTTO. So, yung shifting niya, hindi ganun ka-smooth. Tumatalon-talon, tapos may gumagaral-garal na kadena. And, walang makapagtono. Nilibot ko yung buong 13. Nainis pa nga ako one time dahil hindi niya matono. Ginawa niya, nilagyan niya ng pinag-change oil ng motor. Kasi wala akong dalang chain oil eh. Umitim yung kadena ko, tsaka hindi niya pa rin natono. So, na-bad trip ako. Meron pa one time, sinabihan ako ng pinagtanohan ko dyan basta dito banda sa Cavite. Bike shop siya. Eh, wala doon yung trusted mechanic ko. So, yung kasamahan niya nandun. Sabi niya, dapat kasi, hindi kayo naglalagay ng parts na iba-iba. Kung Shimano lang. Yan tuloy, hindi niya matono, sabi sa akin. Tapos hindi niya rin natono. Doon ako tumigil. Sabi ko, walang iya. Pinagalitan niya pa ako dahil di ko kayang bumili na Shimano parts. So, ginawa ko, inaral ko. Sinaga ko. Dahil ang laki na ng gastos ko.
sa pagpapatono, hindi pa rin natutono. So, ayun inaral ko pagtono. Ngayon ako na mismo nagtotono. Pero at the same time, nagkaroon ako ng chance na ma-upgrade yung ibang parts. So from KMC chain, nagpalit ako ng Shimano 105 na Hyperglide na chain. Tapos based sa research and also recommendation ng tropa dito sa gravel bike, gumamit kami ng, sila rin ganito setup gumamit kami ng cogs na SLX M7000 if I'm not mistaken. Ngayon smooth. Ang kulang ko na lang is palitan tong drifters ng GRX 810 na STI, yung hydraulic. Pero medyo turn ako sa idea na magpalit ng hydraulic. Para kasing in the long run, dahil gusto nga bike or bike camping yung foreseeable future ng aking pagbibisikleta, feeling ko mas reliable tong naka-cable ako. Dahil kapag hindi naman sa hindi reliable yung pagkakaroon ng hydraulic brakes. Mas malambot kasi siya actually, pindutin kapag mag-brake ka. Compared sa mechanical, syempre kasi may cable pull yan Diba? Mas matigas. And yun nga lang, kapag nasiraan ka sa nagkaroon ng leak, wala, tapos ka talaga. Lalo kung di mo maayos kung saan yung leak, kung ba tumatagas. Unlike sa kable, there will be, syempre, kung hindi naman zero, there's still 1 to 2% na chance na maputulan ka ng kable. So, dapat nung ka sa reliable na brake cable. Yung pinalitan ko rin brake cable nito. And shifter cables. Naka-Jaguar na ako ngayon. So, ayun. Kapag nasira siya, mapalitan mo lang yung cable and all, pwede mo maremedyohan agad basta meron kang dalang spare. Yun ang naisip ko. And sa mga nakikita ko nagbo-bike packing or bike touring, lalo na sa overseas, ganun din ginagawa nila. Wala lang. Yan lang ang aking idea, pero siguro pag hindi na kaya ng kamay ko yung pagpindot ng matigas na brake, baka doon din ako humantong. Mag-hydraulic din ako. Dahil may comfort din kasi talaga nabigay yung hydraulic, malambot talaga siya. Pero ngayon, I don't mind na naka-mechanical ako. Mas pabor siya sa akin. And to be honest, hindi naman ganun katigas. Yan nga lang, hindi rin siya ganun kalambot. So, tama lang. And, ayun. So, bukod sa mga bagay na yan, ayun nga, kailangan alam mo kung paano mag-maintenance dahil so, konting ayos, konting kalikot, pag sa bike shop mo yung pinagawa, 50 agad yan, 150 agad yan, 250 agad yan. Ayan. Pero kung aaralin mo, yung ipambabayad mo dapat sa bike shop o sa mekaniko, pwede mong ipunin, tapos bumili ka ng tools, ayun, di ba? Mas makakamenos ka. Pero syempre, there are times and there are certain people na sobrang busy, di na nila bigyan ng oras yung aaralin pa nila. So, to save time, mas prefer nila magpaayos sa bike shop para in one go, ayos lahat. Then, sakay na lang sa bisikleta, enjoy. Diba? Kanya-kanya lang yon. It's just that, sabi ko nga,
Meron tayong kanya-kanyang diskarte and at the same time, kanya-kanyang sitwasyon. And on my end, ako yung tao na kailangan ko magtipid dahil wala naman akong palaging pampaayos sa bike shop kung magkaroon man ng sira yung bisikleta ko. And I have this kind of fulfillment or satisfaction kapag ako yung nakagawa ng bisikleta ko. So lesson dyan is, kung gusto mong makatipid and ang gusto mong buuin na bike is medyo high-end, aralin mo kung paano ayusin, fix, install. Pero kung gusto mo ng high-end na bike tapos hindi mo alam kung paano ayusin, baka ma-stress ka lang sa gastos. Sabi nga ni Spider-Man, kung i-apply natin yung lagi niya sinasabi, great power comes with great responsibility. Tama ba? Ayun. At ano pa ba? Ano pa bang naturo sa akin ng pagbibisikleta? Yun, disiplina. Kailangan meron disiplina. Kung gusto mo mag long ride, kailangan mo mag-training. Wala kang training, sinisira mo lang yung ulo mo pag gano'n. Dahil sa pagbibisikleta, hindi tulad ng dati kong mindset na dali lang yan, padyak-padyak lang yan. Pero pag na-hook ka talaga, kailangan mo ng disiplina. Gigising ka ng maaga to cover 20 kilometers, and then 40 kilometers, and then 60, jump to 100, 150, meron pang mga recovery ride yan. Ganun. And at the same time, marami ako natutunan pagdating sa disiplina. Kailangan mong i-maintain yung power mo sa pagpedal kung gusto mong makalayo. Hindi yung kakasimula pa lang para ka nang kumakarera. Pagdating mo sa gitna, malayo ka pa sa dulo, pagod ka na. So you need to conserve your power at i-balance para meron ka pa rin pang uwi. Ganun. Kung gusto mong matapos yung ruta mo. And learn when to stop para kumain. Dahil pag inabot ka na ng hapo, gutom, tas di ka pa nagre-refuel, patay, di ka na makapadyak niyan, be. Di ka na talaga makapadyak niyan, be. Totoo yun. Mangyayari nun, sasakit yung ulo mo, lalambot ka. Tas kahit anong kain mo, hindi na siya tinatanggap ng katawan mo, tsaka ng utak mo. And sasakay ka na ng jeep. O ang tinatawag na pinagbabawal na technique. And ilang beses ko na siyang na-experience. Not literally sumakay. Ako, isang beses pa lang ako sumakay. Yan ay yung na gano'n kami, Baguio. Pag pauwi, sakay ng bus, tapos nagpasundo ako doon sa sister ko, dahil meron siya sasakyan, sinundo kami sa Cubao, sa Pasay. Yun, which is good. Saya. Saya experience. First time kong mag-Baguio, and yun, na-vlog ko naman siya. Soon, babalik din ako doon. Ayan. So, ayun yung mga disiplinang natutunan ko. Kailangan mong ikalmang yung utak. And sa decision making, laki rin na natulong sa akin ng pagbibisikleta. Dahil I'm leaning towards bike camping, bike touring. Dahil nga, siguro, meron akong background sa pag-hiking. Gusto ko maraming daladalang gamit. Ayoko kasi pupunta ako ng hindi ready or alis ako ng bahay ng hindi ready. Which is ngayon,
inaaral ko sa sarili ko kung ano yung mga hindi ko naman talaga kailangang gamitin and mas lesser yung chance na magamit ko siya. Not 0% pero siguro merong mga 5 to 10% na magagamit ko yung tool pero kung hindi naman, I mean, kung ganun lang kaliit yung chance, di ko na dinadala. Ayan. Dahil siyempre, madalin pa ako mga gamit sa pag-vlog, mga batteries and all. Batteries, power bank, mga kable. Di na, not much, pero nagte-take up din siya ng space. And gusto kong mag-ano ng light pack lang talaga every time. Ayan. So, ayun, disiplina and decision making. Decision making dahil, yun nga, pag nasa kalsada ka, hindi mo alam kung saan ka kakain. Kailangang mag-decide kung kailan ka kakain dahil hindi ka pwedeng mabong o yung maabutan ka na ng gutom at pagod bago ka kakain. Dapat bago ka pa maggutom or parang pakiramdam mo na magugutom ka na yan, kumain ka na, mag-refill ka na ng tubig, electrolytes, food, carbs, yan. So, ayun. And also, uh, learn to accept na minsan may mga bagay na hindi mo talaga mapipili at lalo na yung mga bagay na hindi mo control. Minsan, sobrang ready mo na tapos biglang hindi pala matutuloy yung ride nyo, yung long ride nyo dahil sa may kanya-kanyang biglang emergency or priorities. Ayan. So, yun, mag-a-adjust ka doon. Dahil yung mga kasama mo naman, lalo ikaw, hindi naman kayo pare-parehas ng sitwasyon. Iba dyan, may mga pamilya, di ba? Iba dyan, may ilang trabaho na kailangan gawin. Hindi na-approve yung leave, biglang may lakad yung pamilya, may nasira sa bahay, kailangan ayusin. Yan. So, dapat mentally prepared ka dyan. And nasa decision mo, tutuloy mo, hindi. Tapos, panahon, kailangan ready ka. Meron ako nabasa one time na ano siya, nag-hike siya. Nabasa ko na there's no such thing as bad weather. It's all about the proper preparation. So, kung aakyat ka, nakapang summer yung gamit mo, tapos ano na sa inyo, winter. So, it's really bad preparation. Ngayon, kung aakyat ka ng may bagyo, di ba? Although, alam nating delikado, pero kung yun lang yung sabihin natin chance mo to do so, then give yourself a higher chance of surviving and finishing the hike or the route by preparing proper gears. Siyempre, di ba? Handa ka ng panlamig, handa ka ng pangulan. Yan. Kailangan din may backup plan ka. Although, siyempre, disclaimer lang, hindi ko sinasabi na, oh, may bagyo, hindi yan. Sabi ni Mac, ano proper preparation lang. Hindi ganoon. Kung alam yung delikado, huwag niyong gagawin, di ba? Pero, ang point ko lang dito is, kung tingin nyo uulanin kayo sa ibang parte, dahil di naman natin alam kung saan yung parte na uulan, may parte na maaraw, kailangan ready kayo. Ako kahit dyan lang ako nagbibisikleta, lagi akong may dalang tools, kapag mga butasan, spare tubes, meron din akong daladalang ano tawag dito, kapote from Decathlon. Ayan, shout out Decathlon. Tapos, meron akong extra bag, yung string bag, dahil mas manipis siya. If in case na abutan man ako ng kung ano mang sitwasyon na kailangan kong umuwi kagad o nasiraan man ako, di ko maayos. So, pwede kong isa kayong bag sa compartment ng bus. Tapos, yung mga importanteng gamit, pwede ko lang ilagay dito sa string bag. Tapos, kasama ko sa taas habang nakasakay sa bus. Diba? Yun ang aking preparation. So, ganun lang. Ano pa ba? What else can I share about cycling?
Ayan, merong question dito. Ba't ako nag-switch sa from hiking, camping to cycling? Nag-switch ako dahil um, ayun nga, dahil sa pandemic, hindi ako makalabas, buang-buang na ako. So, niligtas ako ng cycling dahil ang hirap pag nandun ka lang sa loob ng bahay tapos wala kang magawa. So, nayaya ako ni Kix na tumulong sa akin makabili ng sarili kong bike. At ayun, nakapagbisikleta ako. It saved my sanity sa mga panahon na yon at nagtuloy-tuloy na siya. At the same time, tumaas na rin yung ah, joiner's fee pagdating sa mga organizer. Kaya ginawa ko, nag-full focus ako sa cycling, binenta ko yung mga gamit ko sa hiking, and then nag-switch ako. And hindi ako nagsisisi, yun nga lang, I still need to make some preparations of coming sa pagbabalik ko sa hiking. Dahil meron pa rin akong mga goal na gustong magawa sa pag-hiking o pag-akit ng bundok. Ayun, ang pusa sa ilalim. Dali lang. Ayan. Hindi tayo. Ayun. So, yan ang reason ko ba't ako nag-switch. Hindi naman ganun ka bigat na switch pero I think that's it. So, hindi ko na alam kung ano pa yung pwede ko pang ma-share pero for the meantime, I guess that's it for now. Ayan. If you like this kind of discussions, meron ka natutunan, don't forget to subscribe. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung na-upload ko na to sa Spotify. So, kindly check it out, The Basic Tav PH. So, for now, I'm sure na ma-upload ko to sa YouTube as the initial platform for this podcast. Ayan. Last na ikot ko na rin to. I gotta go. So, I guess that's it. Salamat sa pakikinig at panonood. If you're watching this on YouTube and if you're listening on Spotify. See you again in the next episode. Again, this is Mac. Thanks for listening. Bye-bye.